Ano nga ba ang paraan ng pagbibigay ng pansin, ng pagsamba sa ating Diyos? Ang ating ngayong mensahe, pinamagatang Ministering to the Lord's Majesty. Heavenly Father, we pray for a message that comes from you. Turuan niyo nga po kami, Panginoon, na sa sandaling ito, maging mapayapa, matahimik, at marinig namin ang mensahe sa inyo. We ask you, Holy Spirit, bless us, enable us, empower us, anoint us to understand God's Word. And we pray, Father, that you may be our speaker. Gamitin niyo pong tungtungan ng inyong paa, ang inyong lingkod. Kayo po ang maging tagapagsalita. Maitaas namin ang inyong pangalan at ang katotohanan niyo makapagpalaya sa aming lahat. In the name of Jesus, we reject and rebuke all presence of evil. And we ask you, Holy Spirit, fill this place with your glory, with your majesty. And let the words that will come from the Bible become our food. Father, speak powerfully. Do your purpose. Accomplish your will in Jesus' mighty name. Ministering to the Lord's majesty. So sa pagbabasa po natin, tingnan natin how the Lord is given honor. Sa book of John, chapter 12, verses 1 up to 3. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. At nawapagpalain tayo ng Panginoon sa mga maiiksing pangungusap na yan na punong-puno ng kahulugan. So what happened? The Lord was honored. The Lord was honored in this house. Sa bahay ni Lazarus, magkakapatid ni Lazarus, Martha at Mary, pinarangalan ng Panginoon. How was the Lord honored? The Lord was honored with a banquet, with a dinner. So the Lord was honored with a banquet, a dinner. You know, dinners and banquets have great significance. Halimbawa sa Psalm 23 verse 5, nakikita natin dito yung kahalagahan nung banquet, nung dinner, anong significance niyan? Psalm 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Isa ito sa pagpapakita ng pagpoprotect ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tagasunod, at bilang isang shepherd na nagpoprotect ng kanyang sheep, naghahanda daw ng pagkain itong shepherd na ito sa harap ng mga kaaway noong sheep. And then you anoint my head with oil, binibigyan mo pa ako ng karangalan, my cup overflows. Napakaraming beses na nating sinabi, ulitin natin, na sa Middle East, pagka naghain ng isang tao at pinakain kayo o kaya ay dumulog sa isang hapagkainan kasama ninyo, ibig sabihin, ibibigay niya ang kanyang buhay sa inyo. Na wala na siyang hindi pa ibibigay kung siya ay dumulog sa isang hapagkainan kasama ninyo. So, pag sinabi na bilang isang shepherd, you prepare a table before me in the presence of my enemies, ibig sabihin, ganun ako ka-protected. Kahit nakapaligid ang aking mga enemies, O my shepherd, O my Lord, you set a table before me. Ibig sabihin, you will give your life for me, you will protect me. Kaya napakahalaga ng ibig sabihin ng Lord's Supper, na pag tayo dumudulog sa isang hapag, kumakain, sabay-sabay, ibig sabihin, first and foremost, that the Lord gives His life to us, that the Lord protects us as one sheep, as one flock, as one church, and that we too, by eating together, we say that we are going to love one another, to protect each other. Napakalalim na kahulugan. Kaya sa Revelations 3:20, ano ang sabi ng Panginoon? Napakaganda ng poetic picture. Behold, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Ang Panginoon daw ay kumakatok at kung sino man ang magbubukas ng pintuan, papasok siya kasi makikidulog, makikihapon, makikisama sa pagkain sa isang hapag kasama ng may bahay na nagbukas ng pinto. So ang kailangan lang natin gawin, buksan yung pinto na yan at ang Panginoon, ibibigay niya ang buhay niya sa atin, bibigyan niya tayo ng proteksyon. Such is the significance of a dinner. Kaya naman sa Songs of Songs, chapter 2, verse 4,
He has taken me to the banquet hall, and His banner over me is love. Kung minsan may action pa yan pagka kinakanta natin, no? He has taken me to the banqueting table, His banner over me is love. Remember also that the first miracle of Jesus was on a banquet. Isang wedding banquet, siya ay gumawa ng wine from water. Sa katunayan, sa Matthew chapter 22, ang kaligtasan na inihalin tulad sa isang banquet, sa isang malaking piging, isang malaking handaan, na ang Diyos ang naghain at ang sino mang gustong dumulog ay pwedeng dumulog at kumain doon. Everybody is welcome. Kaya pagka sinasabi na itong mag-anak na ito, sila Lazarus, Mary, and Martha, nagbigay ng banquet sa Lord at si Lord naman pumunta at kumain, hindi lang basta picnic ang pinag-uusapan dito, hindi lang basta kainan. It is a way of honoring somebody. Kaya nga maski sa ating bansa at sa iba't ibang mga bansa, pag merong state visitor, merong state dinner. Mas madali namang doon ka na lang sa hotel mo kumain, wala nang seremonya, makakatulog ka pa ng maaga, makakapagpahinga ka. Pero mahalaga sa ethics ng lipunan, ng sibilisasyon, yung dinner. In every major, in even mga minor cultural groupings and tribes, pagka nagpiging para sa'yo, ibig sabihin you are being honored. So, how did they give honor to the Lord? They gave a banquet. Hindi lang basta isang kung anong tipid-tipid, pika-pika, kainan, isang bangkete. At ano pa? How else did they honor the Lord? With an expensive perfume. So, a pint or about 0.5 liter of pure nard, isang napakamahal na pabango ang inilabas nitong si Mary at kanyang inilagay, pinahid, binuhos sa paanan ng Panginoon. At matapos yun ay pinunasan pa niya ng kanyang buhok ang paang ito na nabasa ng pabango. At sinabi, the house was filled with fragrance. Humalimuyak ang bangong ito sa buong sambahayan. The Lord loves fragrance. Mahal at gusto ng Diyos ang mabango. Sa Exodus 30, verse 7, Aaron must burn fragrant incense on the altar every morning when he tends the lamps. So, isa sa mga trabaho ng mga priest ay magpausok ng mga mababangong mga insenso. No? Isa yon sa ginagawa araw-araw. Psalm 45, verse 8. Ano pa ang sinasabi dito tungkol sa halimuyak? Referring to the Lord, all your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia. From palaces adorned with ivory, the music of the strings make you glad. So, ganun ang Panginoon. Gusto niya yung may musika, gusto niya yung maganda, gusto niya yung mabango. Kaya naman sa Ephesians 5:2, Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. To the point that even the body, the death of the Lord Jesus Christ was a fragrant offering that pleased God in heaven. And Philippians 4, verse 18, talks about fragrance once more. Si Paul, nung nakatanggap siya ng mga mabubuting gawa ng mga taong kanyang nadala sa Panginoon, sabi niya, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So ang Diyos, mahilig sa mabango. Mababango ba tayo ngayon? Kailangan fragrant. Ayaw ni Lord ng hindi mabango. Kaya yung mga buhay na mga hindi mabango, nilalayuan niya ng Diyos. Hindi lang physical bango, yung spiritual bango. Subukan ninyo na spiritually mabaho ang ating buhay, lumalayo ang blessing, lumalayo ang kapayapaan, ang katahimikan, lumalayo ang mga pagpapala, kasi ang Diyos malapit sa mabango. Kaya mga banyong hindi mababango, naku, baka mga ibang espiritu ang magpunta dyan. Nakita nyo yung mga impaktong nakatira doon sa taong inalihan ng masasamang espiritu, nagpaalam na umalis, gusto nilang lumipat saan? Sa mga baboy. Hindi sila lumipat sa tupa, kasi ayaw sa tupa, malilinis sa mga tupa. Gusto nila yung marumi. So pagka nakikita po natin na ang buhay natin ay parang umaalingasaw yata, no? Ay, ibig sabihin niya na yung maglinis-linis, mag-ayos-ayos dahil ayaw ng Diyos ng ganun. So the Lord was given a fragrant offering. How else was the Lord honored? With dedicated attention. Pinansin, inestima,
binigyan ng panahon. Lazarus, the head of the household, kasi siguro uli lang itong magkakapatid na ito, reclined with the Lord on the table. So yung mga table po para mga dulang, yung mga mabababa, yung kasing taas lang ng tuhod natin. Kaya naman sila yung mga nakaupo, nakalupagi sa sahig, may mga carpet dyan, may mga unan, ganun silang kumain. So, Lazarus reclined on the table with the Lord. You know that the Lord loves yung mabango, di ba? Pinag-usapan na natin ito. The Lord loves feasts. Napakaraming pista at handaan ang pinupuntahan ng Panginoon. Ang kauna-una ang himala, ginawa sa handaan. Pati ang salvation ay hinihalin tulad sa isang handaan. Pati ang kanyang proteksyon ay hinihalin tulad sa pagkain sa isang hapag. Kasi gusto ni Lord yung mga bagay na yan. Hindi naman siguro mahirap hanapin ko ano mga gusto ng Panginoon. Yung mga ganitong bagay. At isa pa, attention. Very personal attention. Kaya kung minsan yung mga iba, ano kaya nagsaserbo ko sa Lord? Bakit wala akong joy? Bakit ako ganito? Parang marami akong fear, marami akong mga negative sa buhay. Sasabihin ng iba, kasi you have a lot of time for the kingdom, but you have no time for the King. Lingkod ka na lang ng lingkod, tulong ka na lang ng tulong, pero wala ka naman devotions, wala kang personal prayer, wala kang time ng reflection, yung kayo lang ni Lord. Ang laging kasama mo, kapwa Christian, nag-accomplish kayo, ang bibilis yung gumawa, takbuhan kayo ng takbuhan, pero wala kang personal na oras para sa Diyos. Kaya hindi kulang. Mahalaga yung personal na oras. Ipinakita na sa atin yan ni Lord. The Lord Jesus Christ lived not only to be human to save us, but also to show us how to live as humans. Katulad sa Mark 1, verse 35. Ano ba ang kanyang mga prayer habits? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Maagang-maaga pa lang, umalis na siya sa kanyang tinulugang lugar at nagpunta sa isang tahimik na lugar para manalangin. Si Lord ba yun? Tayo pa kaya ang hindi lalong nangangailangan ng ganitong bagay? Kailangan meron tayong personal na oras sa Diyos. Meron tayong oras ng paglilingkod, meron tayong oras ng fellowship with other people, pero meron tayong oras na personal lamang. Kayo lang at ang Diyos, wala nang iba. At kailangan ipinaglalaban ang ganitong oras. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. So we were called into fellowship with the Lord. Maraming mga Kristiyano, wala ka maipintas when it comes to fellowship. Present talaga, laging nandun. Pag-fellowship with other Christians. Pero kailangan meron tayong personal fellowship with Jesus. At nangyayari ito sa ating panalangin, sa ating devotion, sa ating quiet time. Nakakapag-fellowship din tayo kay Lord kung tayo sumasama sa Kanya, sa Kanyang paglilingkod, sa Kanyang gawain, sa Kanyang mga adikain. Anong sinasabi ng Book of Philippians here? Chapter 3, verse 10. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. So pagka pala tayo ay sumasama sa mga suffering ni Lord, nakikipag-fellowship din tayo sa Kanya. Ano yon? Halimbawa, may nakakainis, tinitimpi mo ang iyong sarili, you suffer, then you fellowship with the Lord. Kasi tinimpi din niya ang kanyang sarili nung napakaraming mga nananakit sa Kanya. Pagka mayroong mga pupuntahan tayong mahihirap na puntahan, share natin ang gospel, tuturuan natin, tapos ayaw tayong pakinggan, pinagsasabihan pa tayo ng mga masasamang salita, at tayo naman ay hindi nagagalit sa kanila, we bless them and we pray for them. We share in the sufferings of Jesus who also experienced the same things. Sa paglilingkod natin sa kapwa, pagpapakain sa kanila, pagtingin sa mga mahirap, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, we suffer with Christ. And when we are persecuted for righteousness' sake, we suffer with Christ. And that too is a form of fellowshipping with Him. Kaya maraming malalalim na kahulugan ang pakikipag-fellowship kay Lord. So the Lord was given honor with dinner, with perfume, and with lavish attention. Nilagyan natin ang quotation yung word na lavish because actually many conservative people will find it lavish that Mary gave Him a very expensive perfume. Ang mahal-mahal naman yan, baka naman may mas mura-mura, pwede na yung konti, pwede na yung mura. But the Lord was honored with such lavish attention. Now, not everybody honors the Lord because in the same story, the Lord is denied honor also.
Pwede rin naman natin pagkaitan ang Panginoon ng karangalan at ng parangal tulad ng ginawa ni Judas Iscariot na isa niyang disciple. John 12, verses 4 to 6 sa pagpapatuloy na ating pagbabasa. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put in it. So, hindi lahat natuwa na napakamahal at napakahalimuyak na pabango ang ibinuho sa paanan ng Panginoon. May nag-object, merong tumutol. At hindi naman ang tumutol ay ang mga demonyo, hindi tumutol ang mga masasamang espiritu, ang tumutol disciple mismo ni Lord. Kadalasan naman yung mga tumututol, hindi rin yung mga tagalabas sa church, yung tagaloob din, yan din ang mga kontrabida kumisan. No? Hindi na kailangan lumayo pa. Ang sabi, nag-object siya. Judas Iscariot objects to such lavishness. Sabi, ang luhu-luhu naman, sobra na yan, exaggerated, masyadong expensive. Sabi niya, bakit hindi nilang ipinagbili ang pabango at yung pinagbilhan na ibigay sa mga maralita? Kasi nasabi sa atin na ang halaga ng pabango ay halaga ng sweldo ng isang tao ng isang taon. So kung sumusweldo ka ng 10,000 pesos, let us simplify, di ano yun, 120,000 worth yung pabango na sa isang iglap ay ibinuhos at ibinigay sa Panginoon. So sabi ni Judas, mali yan, maluho. Kung yan ay ipinenta natin at ibinigay sa mahihirap, mas mabuti pa ang ganong bagay. So he objected. Now, Judas's objection roots from selfish motive. It roots from selfish agenda. Kasi gusto niyang makahupit. Gusto niya ng hupit. Kasi ano palang ginagawa niya? Siya pala ang treasurer. Kaya pagbahani nga namang naibenta. May namimigay kunwari sa mahihirap, yung parang siya yung debit, credit, kupit. Debit, credit, kupit. Ganun pala sa klaseng mag-accounting. No? Kaya katulad ng ibang accountants dyan. Kaya mga kamag-anak ni Judas. Kaya kailangan, tinitingnan natin, teka, sino ba kamag-anak ko? Siya sa istorya ko, parang si Judas yata. O si Mary ba? Naku, magbigay talagang todo-todo. O kaya ito bang magkakamag-anak na ito na nagbigay ng dinner para sa Panginoon? Amin kaya ako sa mga character na ito? So Judas's objection is sugar-coated with what seems to be a valid concern. And what was the concern? Charity. Some Christians can be like Judas Iscariot. Kuripot sa pag-minister sa Lord. Kuripot in ministering to God. Puro na lang tipid. Puro na lang scale down. Puro na lang, let's be practical, let's be simple. Yung pala, poverty mentality na yung umiiral sa kanilang buhay. Sometimes you see this in churches. Tama na ang isang simpleng sound system kahit pupugak-pugak. Tama na ang isang gibagibang stage. Tama na ang tumutulong bubong. Tama na ang madilim at pagkabaho-bahong banyo para sa church. Tama na ang sayaw na hindi pinractice. Tama na ang tugtog na pupugak-pugak. Tama na yan. Kay Lord naman simple na lang. Ganun ba ang gusto ni Lord? Yun ang gusto ni Judas. Pero hindi yun ang gusto ni Lord. Kasi kadalasan sa ating pag-worship, ang ating dealing with God is devoid of godly sense of majesty, of pageantry and excellence, of expressiveness, generosity, and celebration. Puro na lang pasimple, pasimple, pasimple. Consistent ba yun sa glory, sa majesty ng Diyos? Exodus 15:11. Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? So kung awesome ang Diyos, majestic, He deserves the best. At dapat yung best ang ibinibigay natin, hindi yung kung ano-ano na lang. Psalm 8 verse 1, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. At dahil majestic and glorious ang Diyos, kung may kakanta, dapat maganda. Hindi yung
huwag niyo na hong pakinggan ang aking tinig. Intindihin niyo na lang po yung mensahe ng aking awit. Hindi, photocopy mo na lang yan. I-text mo na lang sa amin yung mensahe mo, no? At huwag ka nang kumanta, hindi pala maganda yung boss mo. Ngayon, iba naman yung nagwo-worship lang tayo corporately, kahit anong boses, syempre, pwede. Pero kung special number, kaya nga special number dahil special. So, hindi pwede yung kumakanta ka, nilalamon mo yung mga letra, of your majesty, Marami mga kabataan pag nagsasalita parang may subong bato. Hindi mo na maintindihan sa pagpapakyot na hindi na masabi ang letra. No? Kailangan kumakanta ka, naiintindihan yung kanta mo. Hindi lang maganda yung tunog, naiintindihan yung letra. Hindi lang naiintindihan yung letra, maganda rin yung tunog. So kung may mga choir, sauluhin nyo ang inyong kanta. Kung may mga special number, ipe-prepare. Kung gumagawa ka ng physical building, kailangan malinis, kailangan presentable, kahit na hindi super mahal ang ginagamit mong mga gamit, but the best that you can give, within what best means to you, pagkatapos maayos, malinis, hindi yung nakakandiri. Because God loves fragrance and glory and majesty and pageantry. Kailan pa kaya natin kikilalanin ng Diyos na ganoon siya? Mabuti pa yung mga nasa kulto. Pag sila ang gumagawa ng mga piging, ng mga pista, ng mga celebration, talagang todo-todo. Pag ang mga Kristiyano, lagi na tipid. Siyempre, kung tinitipid mong Diyos, ayan tuloy, ang blessing dumadating din sa'yo. Kapra-kapraso, tipid-tipid. Kung ang Diyos ba'y natutuwa sa atin, imposible ba sa Kanya na paulanin ng grasya ang ating buhay? Hindi imposible sa Kanya. Pero kailangan muna katuwaan naman tayo. Kailangan maayos that we give Him the honor that He deserves. That within the best that we can do, yung best natin. So kung tayo yung mga kinakapos, ano ba yung best natin? Kung hanggang doon na lang, di hanggang doon, pero best pa rin. Kung hindi ka naman kinakapos, maluwag-luwag ka, di mas maganda-ganda, yung pa rin ang yung best. Napakahalaga na tanggalin sa Christianity yung culture of poverty. This poverty mentality, pwede na yan, simplihan na lang natin, okay na yan. Yung mga ganyang klaseng mentality dapat tinatanggal. So kung magpipreach, dapat the best, handa ka. Magtiteach ka, handa ka. Kahit anong ginagawa natin, the best gesture, because we have the best God. In fact, there's only one God, and He is glorious, and He is mighty, and He is awesome. Kailangan sa ating pagkilos, nakikita pa doon yung ating trato sa Kanya. Pero hindi. Meron pa mga Kristiyano, tulad ni Judas Iscariot, are critical of those who minister to God in majestic proportions. Pag nakakakita sila ng mga big gesture, mga majestic and awesome gestures of other people, kinikriticize pa nila, maluluho, wasteful, extravagant, ganyan pa ang mga tingin nila sa kanila. Ba't naman ang church natin? Ang dami-dami pang ilaw. Ba't naman ang sige, gusto mong madilim, pumunta kang kuweba. Di ba? Bakit naman ganito pa tayo? Bakit ganyan pa tayo? Ba't hindi na lang natin ipamigay sa mahihirap yan? Bakit naman inaayos pa natin? Bibili pa tayong mahal na sound system, bibili ng mga Biblia at ibigay sa mga walang Biblia. Sabi ni Lord, iba naman yung para doon sa mahihirap at iba yung para sa akin. Huwag yung pagpalitin. 1 Chronicles 16, 27 to 28. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy in His dwelling place. Ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. So kailangan the best ibinibigay natin yan. Now, the Lord honors the honor given Him. Binigyan siya ng honor, inonor ba niya yun? Binigyan siya ng parangal, tinanggap ba niya? John 12, verses 7 to 8. Di hinaharang-harang ni Judas yung nagbibigay ng pabango kay Lord. Sabi ni Lord, leave her alone. Jesus replied, it was intended that you should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Ito niya sabi ng Panginoon, sige, mahalin yung mahihirap, pero hindi yan nauubos. Lagi silang nandyan. So huwag niyong pagpalitin yung devotion niya sa akin sa pag-ibig niyo sa mahihirap. Ibigin sila at ibigin, pero huwag ibigay sa kanila yung pang-akin. Akin yung akin, sa kanila yung kanila. Meron silang tamang panahon at tamang lugar sa inyong puso, at dapat meron din ako. Sabi, huwag pigilin. Laging may mahirap. Hindi yan nauubos. Sabi niya gano'n. Pero ako, hindi naman ako laging narito. At dapat kong tanggapin ang dapat kong tanggapin. So the Lord stops Judas Iscariot from stopping Mary. Sabi niya, leave her alone. And the Lord explains the significance of the act, or
also the significance of the material, they were actually for his burial. Nalalapit na ang kanyang kamatayan. And the Lord contextualized Judas' concern for the poor. So the poor will always be around, but I won't be. And the Lord graciously accepts the material, the act, and the intention. In-honor niya yun. Concern for the poor, concern for conservation, should not eclipse glorious and expressive worship. Iba yun. Huwag isinasali sa mga tinitipid. Matthew 22, verse 21. Then he said to them, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." Kung pwede tayong magpalit ng ibang words, give to the poor what is to the poor, and give to God what is God. Hindi kailangan magka-contest yun. Pwedeng ginagawa yan ang sabay. Parehong ginagawa. Na inaarugaan natin ng mga mahirap, mga maralita, pero hindi ibig sabihin na titipirin natin ang glorious worship natin kay Lord at ang expression ng ating paghanga, pagsamba sa Kanya. Pwedeng gawin yun ng sabay. Bakit? Kasi sa Diyos naman ang gagaling ang lahat ng pagpapala. Pwede niya rin ibigay lahat yun sabay-sabay kung siya ay nalulugod sa atin. Kaya ang number one muna natin gawin is to please God. And when God is pleased, He opens the floodgates of heaven and pours out blessings on all of us. Ano yon? Siksik, liglig, at umaapaw na blessing. Kaya magagawa mo lahat ng yung charity, magagawa mo pa yung glorious service mo, sabay-sabay. We minister to the poor, we minister to people, but do not forget that the number one duty of God's people is to worship God. We live to worship God. Secondary lang yung to serve others, although that too is very important. But number one, to worship God. To minister to God. Napaglilingkuran ba ang Diyos? Yes. We can make God happy. We can give delight and pleasure to the Lord through our worship. People minister to God through worship, through offerings, through glorification, through exaltation. Yung mga pageantry, mga feast, mga paghahanda. Kaya nga tayo nagpipista sa Panginoon tuwing May 1, pista para kay Kristo, pistang Kristiyano. Pinagpipista natin siya. Kung yung mga anak niya na gumagraduate sa board, pinagpipista ninyo. Kung yung mga birthday na kung sino ni wala man lang accomplishment, may handaan din, ano? Kung yung mga may natuwa tayo, may pinagpipista. May ikakasal na tao, ay pinagpipista. Dapat ipinagpipista ang Panginoon. Isang mahalagang tradisyon. Kaya lang iba nagkakaroon ng negative feeling tungkol sa pista kasi nga atas sa idolatry, atas sa kung saan-saan. Hindi alisin ang idols, alisin yung mga hindi Diyos, yung mga Diyos-Diyosan, at ipagpista ang tunay na Diyos. Hindi napakaganda. Sa Biblia nga, ang dami-daming pista. Ang Panginoon laging present sa mga pistahan. Hindi naman ibig sabihin yung wasteful. Pero yung pagdiriwang, the sense of generosity, the sense of feeding the poor, the sense of sharing good things with fellow men. This is what pleases God. Isaiah 42 verse 8. I am the Lord. That is my name. I will not give my glory to another or my praise to idols. So niya yung papuri para sa akin, ang paragal para sa akin ay para sa akin. Hindi kailangan itong tanggalin para ibigay sa iba. At hindi kailangan itong bawasan para maging mabuti sa mahihirap. Pwedeng sabay-sabay. Christians must be free of poverty mentality. We should be generous in our worship. Kaya pag nag-worship tayo, kumakanta, ikanta nyo na lang to. Huwag yung parang ipis na bubulong-bulong. Dahil maganda yung bigay na bigay, lalong-lalo pag nag-worship. Hindi naman yung aakyatin niya na yung kisame at gugulong na kayo dyan, yung iba namang sobra ng bumigay, no? Nagiging scandalous na tuloy at abala sa iba, no? Pero yung hindi nakaka-offend sa iba, nabigay na expression. When we give our offerings, when we give our tithes, yung bigay na bigay, yung talagang dramatic. Hindi yung kapra-kapraso, kasi ang balik din niya, kapra-kapraso. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, maglingkod na ng gusto. Kakanta kayo, pag-practicean nyo na yan, be properly attired. Magtuturo kayo, mag-aral, maghanda, give mga visual aids, mga kung ano-ano, mga teaching aids. In other words, give your best. Because the Lord has given His best. Yung kanyang buhay ang ibigay sa atin, so bakit kapra-kaprasong ibibigay natin sa Kanya? In other words, ano ang matututunan natin dito sa chapter na ito ng ating pag-aaral, mga kapatid? Honor God. Honor God. Yung alam nyo, masasabi nyo sa inyong konsensya, I have given my best.
Yun talaga ang best ko. Ngayon, kung yung best yung hanggang dito lang, pwede na yon. Pero ang point, yun na talaga dapat yung best. Hindi yung may ibibigay pa kayo, meron pang pwede, pero kinokontean nyo lang, tapos sasabihin nyo, pwede na yan. Huwag na lang yung best, saka na lang. Dapat yung best. Hinahanap niya yung tamang pagtrato sa kanya, that he is majestic, that he is glorious, na hindi siya tulad lang natin. So huwag natin siyang ituring na parang tayo lamang, kundi siya ay dapat itaas ang kanyang pangalan. So, napakahalaga. We can learn from this family. They honored the Lord. Hindi nila pinanghinayangan niya, ibinigay nila na yung nanghihinayang si Judas, isang taong sweldo na yan, ng isang ordinaryong kawani, sayang naman, bakit in-offer kay Lord? Walang nasasayang na ino-offer kay Lord. The truth is, nothing that is surrendered at the Lord's altar is ever lost. And the truth is, only those that you surrender at the Lord's altar can be yours. Katulad halimbawa ni Abraham, nung hiningi ng Panginoon ay alay niya ang kanyang anak na si Isaac dun sa altar. Inilagay niya ang kanyang anak doon at handa siya na ibigay sa Diyos ang kanyang anak. At dahil ibinigay niya, nanatiling kanya. Nung napatunayan na niya sa kanyang sarili at ng Diyos, na oo nga, ibibigay pala, hindi naman kinuha ng Diyos. Ibinalik, pinigil ang kanyang kamay para i-offer yung anak na yon at sinabi, ayun merong tupa doon na yung kanyang sungay, yun na trap at napaipit sa maraming tinik, yun ang i-offer. Ano kaya ang mangyayari kung si Abraham sinabi ni Lord, i-offer mo sa akin na anak mong si Isaac? Iba na lang ho. Yung asawa ko na lang si Sarah, gusto niyo? Diba? O yung iba na lang, baka pwede, huwag na lang ho ito, sige na, balato na. Alam niyo, yung ipagkakait niya sa Diyos, yun ang mawawala. Kasi, sabi ni Lord, I will allow no one to take my honor, I will not give my honor to anybody. Dapat number 1 ako sa iyong buhay, tapos naglalagay ka ng ibang number 1, aalisin ko yan. Hindi pwedeng may iba. Kaya yung mga gusto ninyong makip, yung gusto ninyong ma-maintain sa buhay, mga kapatid, huwag niyong gawing number 1. Huwag niyong gawing kakumpetensya ng Diyos. Kasi baka kunin. Baka mawala. Because the Lord will tolerate no rival. Kaya nga nag-iisip-isip ako, siguro kaya hiningi ni Lord kay Abraham, itong anak niyang si Isaac. Baka dumating sa point itong si Abraham na sobrang nahumaling dun sa anak, sa tagal ba namang naghintay magkaanak, na baka napapalitan na yung pwesto ng Diyos na number 1 sa kanyang buhay. Kaya kinailangan hingin ito para mapatunayan ni Abraham sa kanyang sarili at mapatunayan ng Diyos na hindi pa naman pala pinalitan ni Isaac ang Diyos sa puso ni Abraham. At nung mapatunayan niya at willing siyang ibigay, hindi naman kinuha. Aanin naman ng Diyos si Isaac. Aanin naman ng Diyos ang inyong pag-ibig, ang inyong pera, ang inyong mga pangarap. Aanin niya yon na ipapasuko sa kanya para lang niya sirain at alisin sa inyong buhay? Hindi. Ipinapasuko lang yan sapagkat ayaw ng Diyos na yun ang maging Diyos-Diyosan ng ating buhay. Bakit? Kung naging Diyos-Diyosan nyo ang inyong nobyo, ang inyong asawa, ang inyong pag-ibig, paano kung pinagtaksilan kayo? Di tatalo na kayo ngayon mula sa building. Nagtitirintas na kayong ganyan tuwing lumulubog ang araw. Malayo ang tingin, walang tinatanaw. Paano kung naging Diyos nyo ang inyong mga pangarap at hindi natuloy? Paano kung naging Diyos nyo ang inyong bahay at nasunog? Paano kung naging Diyos nyo ang inyong kagandahan at biglang nasira? Kawawa naman tayo. Kaya ayaw ng Diyos na meron tayong ibang number 1, hindi dahil mayabang siya, hindi dahil conceited siya. Kasi alam niya, pwedeng-pwede tayong masira nung ating sinusundan, sinusunod at minamahal. Gusto niya tayong i-protect. Kaya sabi niya, make me number 1 in your life. Kasi hindi ako nasusunog, hindi ako nawawala, hindi ako nagtataksil, hindi kita iiwan, hindi kita pagtataksilan. Kaya pag akong number 1 mo, safe ka. Yung mga ibang bagay, bagamat mahalaga, gawin mo lang number 2, number 3, number 4, dumating at umalis, okay lang, tuloy ang buhay. Pero oras na yan ang ginawa mong number 1, at biglayang nawala, paano ka na? So the Lord likes us to have Him as number 1 in our hearts, so He can protect us, so He can love us, so we will be better off. Kaya pag may hinihingi sa atin ang Diyos, huwag niyo ipagkait. Hindi niya tayo sinasadista, kaya niya hinihingi. Kaya niya hinihingi. Gusto niya masanay tayo na wala tayong ibang number 1, kundi siya lamang. Kung ano pa man yun,
Sagabal sa ating pagsamba sa Kanya, sagabal sa ating pagiging payapa at secure, hinihingi niya. Give God the honor that is due Him. Huwag natin siyang tipirin, huwag natin siyang kuriputin, kasi napakabuti na maging mabuti ang ating pagtrato sa Diyos. Ano kaya ang sagabal sa atin? To give God majestic worship. To give God excellent service. Ano ang pumipigil sa inyo para makapaglingkod sa Diyos? Humihingi ang Diyos ng paglilingkod. Hindi kailangan ng Diyos ng audience itong linggo. Ang kailangan niya, mga alagad, mga tagasunod, mga lingkod, mga hukbok na gumagawa ng kanyang gawain. Sabi niya, kung mahal mo ako, feed my sheep, tend my flock, take care of my lambs. Merong ibinibigay na gawain para sa atin. Majestic worship, majestic offering. Yung hindi mo pang hihinayangan yung 120,000 na pabango na ibibigay sa Panginoon, kung ano man ang equivalent nun ngayon sa ating buhay. Yung hindi mo pang hihinayangan ang oras mo na gagamitin sa paglilingkod sa Kanya. Hindi mo pang hihinayangan na yung bahay mo ipagamit sa worship o kaya sa Bible study. Hindi mo pang hihinayangan na ang iyong mga katalinuhan at mga naipon sa buhay na kung ano-ano ay magamit para sa pagpapaunlad ng gawain ng Panginoon. Yung hindi mo siya pang hinayangan. Napaka-importante. To give God our best. Because that's what the deeper meaning of worship is. Let's bow before the Lord and ponder these things. Kinukuri-kuripot ba natin ang Diyos? Tinitipid-tipid? Tulad ni Judas? O tayo ba'y tulad naman itong si Lazarus that takes time to sit with the Lord, to learn at His feet, to worship Him in splendor and majesty? Are we like Mary, who offered this very costly perfume? Are we like Martha, who prepared good food to be shared by all? Ano ba ang ating service sa Panginoon? Ano ba yung ating glorious worship? Sa ilang saglit, mag-isip-isip tayo. And make a firm resolve to give to God. If we're already giving our good, let's give our better. Let's give our best. Hindi nalulugi ang sino man na nagkakaloob sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay marunong magbalik ng mga pagpapala. Ang tunay na nalulugi ay yung nagpapakawais sa buhay, at pati ang Diyos kumisan inuutakan pa. Let's be alone with God and let the Spirit minister to us. How can we worship God in a more glorious and more powerful way? Anh ơi mơ mộng mình thức xa xôi,
tình ái muôn nơi sống suốt là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư ông tầm bà mút xa tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyên lòng anh. Kể ra mấy em rồi, ngày hay đêm mong lời, chỉ nghe đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi sống suốt là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà mút xa tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai.